Paano kung may apat na makapangyarihang anghel na matagal nang nakagapos at naghihintay lamang ng tamang oras para palayain? Isipin mo, hindi sila basta-basta mga nilalang. May dahilan kung bakit sila ikinulong. May dahilan kung bakit hindi sila pinapayagang kumilos hanggang sa itinakdang sandali. At ang mas nakakagulat, hindi ito kwento lamang. Nakasulat ito sa Biblia at maaaring may koneksyon sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Kaya sino nga ba ang apat na anghel na ito? Bakit sila nakagapos sa loob ng mahabang panahon? At ano ang mangyayari sa mundo kapag sila ay tuluyan ng pinalaya? Upang mas maintindihan ang misteryong ito, kailangan nating balikan ang pinagmulan nito. Isang makapangyarihang talata sa Biblia mula sa aklat ng Book of Revelation, partikular sa Revelation 14-15. Sa talatang ito binanggit ang isang kakaibang utos. Palayain ng apat na anghel na nakagapos sa malaking ilog na Euphrates River. At hindi ito simpleng paglaya lamang dahil malinaw na sinasabi na ang mga anghel na ito ay matagal nang nakahanda, naghihintay sa eksaktong oras, araw, buwan at taon na itinakda para sa kanila. Ibig sabihin, hindi aksidente ang lahat. May tiyak na plano, may eksaktong timing. Pero bakit sila nakagapos? Sa Biblia, ang mga anghel ay kadalasang inilalarawan bilang mga mensahero ng Diyos, mga banal at masunurin. Ngunit ang apat na ito ay iba. Ang katotohanang sila ay nakagapos ay nagpapahiwatig na sila ay may kapangyarihang kailangang pigilan. Hindi sila ordinaryong anghel na malayang kumikilos, kundi mga nilalang na kailangang ikulong hanggang sa tamang panahon. Ang salitang nakagapos ay nagpapakita ng isang matinding restriksyon. Parang may pumipigil sa kanila dahil kung sila'y pakakawalan ng wala sa oras, maaaring magdulot ito ng matinding kapahamakan. Kaya habang binabasa natin ang propesyang ito, isang tanong ang unti-unting lumalalim. Ano ang tunay na layunin ng apat na anghel na ito? At bakit kailangan nilang hintayin ang itinakdang oras bago sila pakawalan? Para mas lalo nating maintindihan ang lalim ng propesyang ito, kailangan nating tanungin, ano nga ba ang Euphrates River at bakit ito napakahalaga? Ang ilog na ito ay hindi basta-basta lugar lamang. Isa ito sa pinakamatandang sentro ng sibilisasyon sa buong mundo. Dito umusbong ang mga unang dakilang kaharian at lungsod sa kasaysayan ng tao. Malapit dito matatagpuan ang mga sinaunang imperyo tulad ng Babylon at Assyria, mga kapangyarihang kilala sa kanilang lakas, pananakop at impluwensya. Sa loob ng libu-libong taon, ang Euphrates ay nagsilbing hangganan hindi lamang ng lupa kundi ng kapangyarihan. Ito ang linya kung saan nagtatagpo ang mga kaharian, kung saan nagsisimula ang mga digmaan at kung saan sinusubok ang lakas ng bawat imperyo. Ngunit hindi lamang ito mahalaga sa kasaysayan, may mas malalim pa itong simbolikong kahulugan. Sa maraming interpretasyon, ang Euphrates ay kumakatawan sa isang hangganan ng kaguluhan, isang lugar kung saan maaaring sumiklab ang matinding labanan at pagbagsak ng mga bansa. At kung titingnan natin ang kasalukuyang mundo, mapapansin na ang rehiyon ng gitnang silangan kung saan matatagpuan ang ilog na ito ay patuloy na sentro ng tensyon at alitan. Mga digmaan, kaguluhan at hidwaan ang paulit-ulit na nangyayari sa lugar na ito. Kaya hindi maiiwasang magtanong, may koneksyon nga ba ang sinaunang propesyang ito sa mga nangyayari ngayon? At bakit sa mismong lugar na ito sa Euphrates, nakagapos ang apat na anghel na magdadala ng isang napakalaking kaganapan? Ngayon, dumako tayo sa isa sa pinakamalalim na tanong. Sino nga ba ang apat na anghel na ito? Sa kabila ng malinaw na paglalarawan sa Book of Revelation, hindi direktang sinasabi kung sino sila. Dahil dito, maraming interpretasyon ang lumitaw at bawat isa ay may dalang mas matinding misteryo. Una, may paniniwala na sila ay mga fallen angels o mga anghel na nagrebelde laban sa Diyos. Ayon sa pananaw na ito, ang kanilang pagkakagapos ay isang parusa, isang paraan upang pigilan ang kanilang kapangyarihan. Tulad ng ibang masasamang espiritu na binanggit sa Biblia, sila ay nakakulong, naghihintay ng tamang oras kung kailan sila pakakawalan. Hindi para gumawa ng mabuti,
kundi upang magdala ng kapahamakan. Ikalawa, may nagsasabing sila ay mga instrumento ng hatol, mga anghel na ginagamit ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang paghuhukom sa mundo. Sa pananaw na ito, hindi sila kumikilos ng labag sa kalooban ng Diyos, kundi bahagi sila ng isang mas malaking plano. Ang kanilang paglaya ay hindi aksidente, kundi isang itinakdang hakbang sa panahon ng paghuhukom. Ikatlo, may mas malalim pang interpretasyon na sila ay kumakatawan sa mga espiritual na puwersa sa likod ng mga bansa, mga hindi nakikitang kapangyarihan na may impluensya sa digmaan, kaguluhan at pagbagsak ng mga kaharian. Sa ganitong pananaw, ang kanilang presensya ay hindi lamang tungkol sa espiritual na mundo, kundi may direktang epekto sa nangyayari sa ating pisikal na mundo. Anuman ang tunay nilang pagkakakilanlan, isang bagay ang malinaw, hindi sila ordinaryong nilalang, hindi sila basta mga mensahero lamang, hindi man natin lubos na maintindihan ang kanilang anyo, malinaw naman ang kanilang layunin, magdala ng pagkawasak. Ngayon, ang pinakamabigat na bahagi ng propesyang ito, ano ang mangyayari kapag ang apat na anghel ay tuluyan ng pakawalan? Ayon sa paglalarawan sa Book of Revelation, ang kanilang paglaya ay hindi simpleng pangyayari. Ito ay magdadala ng isang napakalawak na sakuna sa mundo. Sinasabi na ang kanilang misyon ay magdulot ng kamatayan sa napakaraming tao hanggang sa umabot sa ikatlong bahagi ng buong sangkatauhan. Isipin mo iyon, hindi ito maliit na trahedya, hindi ito isang digmaan lamang sa isang bansa. Ito ay isang pangyayaring global, isang kaganapan na yayanig sa buong mundo. Kapag sila ay pinakawalan, inaasahan ang matinding kaguluhan. Mga digmaan na hindi pa kailanman nakita sa kasaysayan, pagkawasak ng mga lungsod, pagkakawatak-watak ng mga bansa, takot at desperasyon ang kakalat sa bawat sulok ng mundo. Parang sabay-sabay na mawawala ang kapayapaan. At papalitan ito ng kaguluhan na hindi kayang kontrolin ng kahit anong kapangyarihan ng tao. At habang iniisip natin ang lawak ng magiging epekto nito, isang bagay ang malinaw, hindi ito pangkaraniwang pangyayari. Ito ay isang sandali na magbabago sa takbo ng kasaysayan ng mundo. Isang pangyayari na hindi pa kailanman nararanasan ng sangkatauhan. Sa puntong ito, hindi maiwasang itanong, may koneksyon nga ba ang propesiyang ito sa mga nangyayari sa mundo ngayon? Kung titingnan natin ang kasalukuyang sitwasyon, ang rehiyon ng Gitnang Silangan kung saan matatagpuan ang Euphrates River ay patuloy na sentro ng tensyon, mga digmaan, alitan sa politika at patuloy na kaguluhan ang makikita sa mga bansang nakapaligid dito. Sa loob ng maraming taon, tila hindi nawawala ang sigalot sa lugar na ito. Bukod pa rito, may mga ulat at obserbasyon na ang ilog Euphrates ay unti-unting natutuyo sa ilang bahagi. Para sa iba, isa lamang itong natural na pangyayari dulot ng klima at paggamit ng tao. Ngunit para sa iba, ito ay may mas malalim na kahulugan, isang posibleng senyales na may koneksyon sa mga sinaunang propesya. Habang pinagmamasdan natin ang mga pangyayaring ito, unti-unting nabubuo ang isang nakakabahalang tanong. Ito na ba ang simula ng katuparan? Gayunpaman, mahalagang tandaan na walang sino man ang nakakaalam ng eksaktong oras kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Ang mga propesya ay nagbibigay lamang ng mga palatandaan, hindi eksaktong petsa o oras. Kaya sa halip na agad magbigay ng konklusyon, mas mahalaga ang pagiging mapagmatyag, pag-unawa sa mga nangyayari, at pagninilay kung ano nga ba ang tunay na kahulugan ng mga ito sa mas malawak na larawan. Sa huli, mahalagang tandaan na ang mga propesiyang ito ay hindi ibinigay para takutin tayo, kundi para ihanda tayo. Hindi ito simpleng kwento ng kapahamakan, kundi isang paalala na may mas malalim na nangyayari sa likod ng ating mundo. Mga bagay na hindi natin laging nakikita pero may epekto sa ating lahat. Sa halip na matakot, mas mahalaga ang pagiging mulat, ang pag-unawa sa mga palatandaan at ang paghahanda hindi lamang sa pisikal, kundi lalo na sa espiritual. Dahil sa gitna ng lahat ng ito, ang tunay na tanong ay hindi lamang kung kailan ito mangyayari, kundi kung handa ba tayo kapag dumating ang oras.
Kapag dumating ang oras, walang makakapigil sa kanilang paglaya. Kung gusto mong malaman ang iba pang lihim na propesya at mga misteryong nakatago sa Biblia, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating pagtalakay. At ngayon, gusto kong marinig ang iyong opinyon. Sa tingin mo malapit na bang mangyari ito? I-comment mo sa ibaba.